Samantala, paspasan ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT para hulihin ang mga kolorom na sasakyang pumapasada sa Laguna at Cavite. Ilan sa mga kasong natuklasan ay ang iligal na pagpaparenta ng sasakyan, gayon din ang paglabag sa ruta. Ang buong detalye sa report ni Wina Hesoro. Huli sa operasyon kagabi ang mga kolorom na sasakyan na nag-ooperate sa Laguna at Cavite. Ito ay matapos matagumpay na naisagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa pamamagitan ng Special Operations Group ang malawakang anti-kolorom operation. Sa naturang operasyon, nakapagdala ng 5 temporary operators permit na naisyuhan para sa 8 paglabag. Kabilang dito ang isang kaso ng pagmamaneho ng walang valid na lisensya, 2 kaso ng hindi pagsusuot ng seatbelt ng driver at pasahero, at 5 kaso ng paggamit ng mga sasakyan bilang kolorom o hindi autorisadong pampasaherong sasakyan. 4 naman na sasakyan ang direktang na-impound sa operasyon, kabilang ang high-ace van sa Talaba, Cavite, kung saan nahuli itong bumabiyahe bilang for hire ng walang pahintulot mula sa LTFRB. Nissan Urvan naman sa Imus, Cavite ang lumabag sa ruta at walang valid na lisensya ang driver. Habang isang pribadong sasakyan naman na Nissan Urvan ang nahuli sa Greenfield, Binyan, Laguna na naglalaman ng 11 pasahero mula Pavilion Mall sa Lasal patungong Binyan sa halagang 460 pesos, ngunit walang kaukulang autorisasyon. Toyota Hi-Ace sa Binyan, Laguna naman ang nahuli para sa parehong kolorom operation at paglabag sa seatbelt law habang bumabiyahe patungong Santa Rosa, Laguna. Bukod dito, isang tourist bus Bacoor, Cavite ang isinailalim sa technical impoundment. Ang nasabing bus ay natuklasang ginagamit bilang shuttle ng walang kaukulang permiso mula sa LTFRB at hindi rin sumusunod ang mga pasahero sa seatbelt regulations. Isa naman sa mga nahuling van ay pinapatakbo umano ng mag-asawang empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa kasalukuyan, ang mga nahuling sasakyan ay naka-impound sa LTO East Avenue sa Quezon City habang hinihintay ang legal na aksyon. Ayon kay Special Operations Group Head Rayson De La Torre, patuloy silang maghihigpit para sa kaligtasan at kaayusan ng transportasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.